Magtimpla ka na lang ng kape, luwalhati. Huwag mo nang piliting intindihin ang mga numerong ito dahil kahit baligtarin mo ang mundo, hindi iyan kakasya sa utak mong pambahay lang. Ang boses ni Renato ay kasing lamig ng hanging nang gagaling sa aircon ng kanilang marangyang silid kainan. Ngunit mas matalas pa ito sa kahit anong patalim na hawak ko sa kusina. Nanatili akong nakatayo. Ang aking mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng tray na kahoy, sapat na upang mamuti ang aking mga kuko. Gusto kong sumagot. Gusto kong sabihin sa kanya na ang mga numerong tinutukoy niya sa kontratang iyon ay may maling decimal point na maaring magpabagsak sa kumpanya ng aking ama. Ngunit pinili ko ang manahimik sa bawat pintig ng aking puso. Nararamdaman ko ang unti-unting pagkadurog ng aking pagkatao. Ang lalaking nasa harap ko ngayon na kung tumingin sa akin ay tila ba ako ay isang mantsa sa kanyang malinis na sahig, ay ang parehong lalaki na lumuhod sa harap ng aking ama 10 taon na ang nakalilipas. Siya ang nangakong poprotektahan ako. Ang nagsabing ang aking pagiging simple ang pinakamahalagang hiyas na nakita niya. Ngunit ngayon, ang hiyas na iyon ay tinuring na niyang bato na nakaharang sa kanyang landas. Renato, huwag mo naman siyang pagsalitaan ng ganyan. Wika ni Clarice sa isang tonong tila nagmamalasakit. Ngunit alam ko ang tunog ng nanunuyot na lason. Bahagyang hinaplos ni Clarice ang braso ng aking asawa. Isang kilos na masyadong pamilyar para sa isang matalik na kaibigan. Baka naman gusto lang ni Lua na makatulong. After all, Salcedo Foods pa rin ang pangalan ng kumpanya, di ba? Lumingon si Doña Corazon mula sa dulo ng mesa. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa likod ng kanyang mamahaling salamin. Anong tulong ang maibibigay ng isang babaeng kahit simpleng resibo ay kailangang itanong pa sa atin kung tama ang sukli? Clarice, hiha, masyado kang mabait. Ang utang na loob ni Luwalhati sa pamilyang ito ay hindi na mababayaran ng kahit anong kape. Ang manatili siya sa loob ng pamamahay na ito bilang asawa ni Renato sa kabila ng kanyang kakulangan ay sapat ng biyaya. Yumuko ako. Hinayaan ko ang aking buhok na tumakip sa aking muka upang hindi nila makita ang apoy na unti-unting nagliliyab sa aking mga mata. Ang tray sa aking kamay ay tila bumibigat, kasing bigat ng bawat taon ng pagtitiis na ginawa ko sa loob ng mansyong ito sa Quezon City. Naglakad ako pabalik sa kusina. Ang tunog ng aking mga tsinelas sa makinis na tiles ay tila isang malungkot na ritmo ng aking pagsuko. Sa loob ng kusina, kung saan ang amoy ng bawang at tuyo ay humahalo sa amoy ng mamahaling pabango na naiwan ni Clarice. Doon ko lamang hinayaang manginig ang aking mga kamay. Inilapag ko ang tray sa ibabaw ng lababo. Hindi ako umiyak, matagal nang natuyo ang aking mga luha. Kasabay ng mga pangarap na binuo ko noong kinuha ako ni Renato mula sa aming probinsya sa Pampanga. Kinuha ko ang takure at nagsimulang magsalang ng tubig. Ang mahinang ugong ng apoy ay tila ba nakikipag-usap sa akin. Nagpapaalala sa akin ng mga gabing palihim akong nakikinig sa mga recorded lectures ng aking ama tungkol sa pamamahala ng negosyo. Anak, isang mahinang boses ang narinig ko mula sa pinto ng service area. Sinay pacing. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pag-aalaga. Hayaan mo na sila. Alam mo namang ang mga asong matataas ang lipad, madalas ay hindi nakikita ang patibong sa kanilang dinadaanan. Ngumiti ako ng pilit kay Nay Pacing. Ayos lang po ako. Nay, masarap po ang kape na gagawin ko. Siguradong magugustuhan nila. Ngunit sa loob ko, binabasa ko muli ang mga numerong nakita ko sa mesa kanina.
Ang 3 milyong pisong nawawala sa petty cash account. Ang overvaluation ng mga stocks na binili ni Renato para sa kumpanya. Alam ko ang bawat galaw nila. Akala nila ay hindi ako marunong bumasa. Ngunit ang totoo, binabasa ko ang kanilang mga kaluluwa sa bawat dokumentong iniiwan nilang nakakalat dahil sa paniniwalang wala akong alam. Bumalik ako sa silid kainan dala ang 3 tasa ng kape. Maingat ko itong inilapag sa harap nila. Nang itatama ko na sana ang posisyon ng tasa ni Renato, hindi sinasadyang nasagi ng aking siko ang isang folder. Nalaglag ito sa sahig at bumuka ang mga papel sa loob nito. Ano ba, luwalhati, kay daling bagay na lang. Hindi mo pa magawa ng maayos. Singhal ni Renato, mabilis niyang kinuha ang mga papel. Ngunit bago pa man niya ito maipon, nakita ko ang isang pamilyar na logo. Isang logo ng psychiatric clinic sa Makati. Naramdaman ko ang paglamig ng aking sikmura. Bakit may kinalaman ang asawa ko sa isang klinika para sa mga may sakit sa isip? Pasensya na po, Renato. Nadulas lang po ang kamay ko. Mahinang wika ko. Pilit na pinatitibay ang aking boses. Lumayas ka na rito. Ayaw ko nang makita ang mukha mo ngayong gabi. Taboy niya sa akin nang hindi man lang tumitingin. Habang naglalakad ako palayo, narinig ko ang mahinang bulungan nila. Akala nila ay sapat na ang layo ko para hindi marinig ang katotohanang matagal na nilang inililihim. Sigurado ka ba sa doktor na iyon, Clarice? Tanong ni Doña Corazon sa isang seryosong tono. Opo, tita. Pagkatapos ng anibersaryo ng Salcido Foods sa susunod na buwan, maipapasok na natin siya sa retreat house. Sa kondisyon niya ngayon, madali nating mapapatunayan na hindi siya fit na humawak ng kahit anong asset. Renato will have the full power of attorney, sagot ni Clarice. Ang boses ay puno ng tagumpay. Good, tipid na sagot ni Renato. Konting tiis na lang. Itatapon na natin ang basurang yan sa mental hospital. Nakakasuka na ring magpanggap na mahal ko ang isang babaeng kasing bobo niya. Tumigil ako sa gitna ng madilim na pasilyo. Ang bawat salita ay parang isang mabigat na martilyo na pumupukpok sa aking dibdib. Mental hospital. Yun pala ang dulo ng 10 taon kong pananahimik. Yun pala ang bayad sa lahat ng pagsisilbi ko. Niyakap ko ang aking sarili sa gitna ng kadiliman. Sa loob-loob ko, naramdaman ko ang isang kakaibang lakas na unti-unting bumabangon mula sa aking mga paa hanggang sa aking puso. Ang takot na kanina ay bumabalot sa akin ay napalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Huminga ako ng malalim. Ang amoy ng kape na naiwan sa aking mga kamay ay tila nagpapaalala sa akin. Ang kape ay mapait, ngunit ito ang nagpapagising sa taong tulog. At sa gabing ito, ang luwalhati na kilala nilang tanga at sunod-sunuran ay tuluyan ng nagising. Anak, huwag mong hahayaang nakawin nila ang iyong dangal. Ang bawat luhang ididilig mo sa lupang ito ay magiging binhi ng iyong pagbangon. Ang tinig ni Don Amando ay tila isang malabong bulong na sumasabay sa ihip ng hanging madaling araw. Nakaluhod si Luwalhati sa malamig na sahig ng mansyon. Ang kanyang mga tuhod ay namamanhid na sa higit 1 oras na pananatili sa harap ng lumang altar. Ito ang kanyang santuwaryo, isang sulok ng bahay na tila hindi naaabot ng kalupitan ng mga bilamor. Ang amoy ng natutunaw na kandila at ang bango ng sampagitang unti-unti ng nalalanta ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaang hindi niya mahahanap sa piling ng kanyang asawa. Sa bawat paghaplos ng kanyang basahan sa ukit ng madilim na kahoy na nara, tila nararamdaman ni Luwalhati ang mainit na palad ng kanyang ama. 10 taon na ang nakalilipas.
Naalala niya ang huling gabi bago ito pumanaw. Hawak ng kanyang ama ang kanyang kamay, mahigpit at nanginginig. Sinabi nito na ang tunay na kayamanan ay hindi nakasulat sa mga titulo ng lupa o sa balanse ng bangko, kundi sa katotohanang itinatago ng puso. Noong mga panahong iyon, hindi naintindihan ni Luwalhati kung bakit itinuro sa kanya ng ama ang bawat lihim na ukit sa paanan ng kanilang altar. Ngayon, sa gitna ng kanyang pag-iisa, unti-unti nang nagkakaroon ng kulay ang mga anino ng nakaraan. Luwalhati, ano't nakatitig ka na naman sa basurang iyan? Ang sabi ko ay linisin mo ang sala, hindi ang mag-aksaya ng oras sa harap ng uling na iyan. Ang matalas na boses ni Doña Corazon ay pumunit sa katahimikan ng madaling araw. Nakatayo ang matanda sa dulo ng pasilyo, balot ng kanyang mamahaling robe na gawa sa seda. Ang mukha ay puno ng pandidiri habang nakatingin sa altar. Nililinis ko lang po ang alaala ng tatay, Maam Corazon. Mahinahong sagot ni Luwalhati habang dahan-dahang tumatayo. Nanatili siyang nakayuko, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa sahig upang hindi makita ng matanda ang talim ng kanyang titig. Alaala, ang duming tingnan niyan sa bahay ko. Bukas na bukas din ay tatawag ako ng karpintero para hakutin ang altar na iyan. Ibebenta ko na iyan sa mga antique shop. Baka sakaling may makuha pa tayong pambili ng mas maayos na muebles na hindi amoy simbahan. Muling wika ng matanda habang naglalakad palapit. Doon ay nakaramdam si Luwalhati ng isang kurot sa kanyang puso na mas masakit pa sa anumang sampal. Ang altar na ito ang kanyang huling koneksyon sa kanyang pinagmulan. Kung mawawala ito, tila muling mamamatay ang kanyang ama sa loob ng pamamahay na ito. Huwag po pakiusap, bulong ni Luwalhati. Ito ang unang pagkakataon na sumagot siya ng may bahid ng pagtutol. Ito na lang po ang natitira sa akin mula sa Pampanga. Kahit ilagay niyo na lang po sa bodega. Huwag niyo lang pong ibenta. Tumawa ng mapait si Doña Corazon. Nagmamakaawa ka para sa isang pirasong kahoy? Luwalhati, wala kang karapatang magdesisyon sa bahay na ito. Ang lahat ng narito, pati na ang hininga mo, ay utang mo sa amin. Magpasalamat ka. At pinapayagan ka pa naming tumira rito. Bago pa man makasagot si Luwalhati, bumukas ang pinto ng mansyon. Pumasok si Renato kasama ang isang lalaking nakasuot ng formal na coat. Ang lalaki ay may mga matang tila nakikita ang lahat, matalas, malalim, at puno ng misteryo. Ito si Attorney Gael Montenegro. Renato, sino itong kasama mo sa ganitong oras? Tanong ni Corazon. Agad na nagbago ang tono ng boses tungo sa pagiging malambing. Ma, ito si Attorney Gael. Siya ang bagong legal consultant na kinuha ko para sa Salcedo Foods. Gusto kong simulan na niya ang pag-audit sa lahat ng accounts, pati na ang mga personal na gamit na iniwan ni Don Amando. Sagot ni Renato habang tinatanggal ang kanyang kurbata. Lumingon siya kay Luwalhati na may halong inis. Bakit narito ka pa? Magtimpla ka ng kape para sa amin ni Attorney Gael. Ngayon din, tumango si Luwalhati at mabilis na naglakad patungo sa kusina. Ngunit habang dumadaan siya sa tabi ni Gael, naramdaman niya ang pagsunod ng tingin ng abogado sa kanyang bawat galaw. Hindi tulad ni Renato na tumitingin sa kanya bilang isang kasambahay. Ang tingin ni Gael ay tila nagbabasa ng isang libro na matagal nang nakasara. Sa loob ng kusina, habang naghahanda ng kape, narinig ni Luwalhati ang mahinang usapan sa sala. Ate Gael, pasensya ka na sa asawa ko. Masyadong simple ang utak niyan, hindi sanay sa mga formal na usapan. Narinig niyang sabi ni Renato sa isang tunong ng uyam.
Hindi naman po sa pinag-aralan nasusukat ang tao, Mr. Villamor, sagot ni Gael. Ang kanyang boses ay malalim at may awtoridad. Minsan, ang mga taong pinakatahimik ang siyang may pinakamalalim na itinatago. Napatigil si Luwalhati sa paghahalo ng asukal. Naramdaman niya ang kakaibang kaba. Kilala ba siya ni Gael? O isa lang itong babala? Pagkatapos maihatid ang kape, mabilis na pumanik si Luwalhati sa itaas, sa silid na bihira niyang pasukin, ang library ni Renato. Alam niyang nandoon ang mga dokumentong binabasa nila kagabi. Gamit ang susi na palihim niyang ipinagawa kay Nay Pacing, binuksan niya ang pintuan. Ang bawat hakbang niya sa loob ng library ay tila paglalakad sa ibabaw ng manipis na yelo. Hinanap niya ang asul na folder doon sa ilalim ng mga makakapal na libro ng batas. Nahanap niya ito. Binuksan niya ang folder at mabilis na binasa ang mga nilalaman. Ang kanyang mga mata ay mabilis na humaplos sa mga legal na termino, na tila ba ito ay kanyang katutubong wika, deed of voluntary commitment. Yun ang pamagat ng dokumento, isang kasunduan na nagsasabing kusa siyang magpapasok sa isang psychiatric facility dahil sa unstable mental condition. Nanginig ang mga kamay ni Luwalhati. Hindi pa man natatapos ang anibersaryo, nakaplano na ang lahat. Gagawin nila siyang bilanggo sa loob ng isang puting kwarto habang nilulustay nila ang pawis at dugo ng kanyang ama. Biglang bumukas ang pinto. Luwalhati, anong ginagawa mo rito sa gamit ko? Nakatayo si Renato sa pintuan. Ang mukha ay madilim at puno ng suspisya. Ang mga mata niya ay nakatitig sa folder na hawak pa rin ni Luwalhati. Ang katahimikan sa loob ng library ay naging kasing bigat ng isang hatol ng kamatayan. Huminga ng malalim si Luwalhati. Pilit na ibinabalik ang maskara ng isang takot at walang alam na asawa. Ngunit sa pagkakataong ito, tila hindi na sapat ang pagkunwari. Anong ginagawa mo rito, Luwalhati? Hindi ba't sinabi ko sa iyong huwag na huwag kang papasok sa library ko nang wala akong pahintulot? Ang boses ni Renato ay kasing talim ng kidlat na gumuguhit sa madilim na langit. Lumapit siya sa akin. Ang bawat hakbang ay tila pagyanig ng lupa sa ilalim ng aking mga paa. Hawak ko pa rin ang asul na folder. Ang aking puso ay tumitibok ng kasing bilis ng mga patak ng ulan sa bubungan ng mansyon. Huminga ako ng malalim. Pilit na ibinabalik ang maskara ng isang takot at litong babae. Pasensya na po, Renato. May may nakita kasi akong ipis na pumasok dito sa ilalim ng mga libro. Natakot akong baka masira ang mga mahahalagang papel mo. Kaya sinubukan ko lang po itong hanapin. Tiningnan ako ni Renato mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa at pandidiri. Ipis, sa sobrang dumi mong tao, malamang ay ikaw ang nagdala ng ipis dito. Ibigay mo sa akin iyan. Marahas niyang hinablot ang asul na folder mula sa aking kamay. Huwag mo nang uulitin ito. Luwalhati, ang susunod na mahuli kitang nakikialam sa mga gamit ko. Hindi lang sigaw ang matatanggap mo. Yumuko ako at mabilis na lumabas ng silid. Ang aking mga kamay ay nanginginig pa rin sa takot. Ngunit sa likod ng aking pagyuko, isang lihim na tagumpay ang aking naramdaman. Nakita ko na ang katotohanan. Alam ko na ang kanilang plano. Kinabukasan, ang mansyon ay binalot ng init ng katanghalian. Ngunit ang silid ni Milo ay kasing lamig ng yelo dahil sa matinding lagnat ng bata. Nakaupo ako sa tabi ng kanyang kama. Paulit-ulit na binabasa ang basang bimpo na inilalagay ko sa kanyang noo. Ang maliit niyang mukha ay namumula at ang kanyang paghinga ay mabigat at puno ng hirap.
Mamaluwa, ang sakit po ng ulo ko. Mahinang bulong ni Milo. Ang kanyang boses ay tila isang sugatang ibon. Tahan na, anak, nandito lang si Mama Lua. Hindi kita iiwan. Wika ko habang hinahaplos ang kanyang mainit na pisngi. Kahit hindi ko siya tunay na anak, si Milo ang naging buhay ko sa loob ng 10 taon. Siya ang tanging nagbibigay sa akin ng dahilan para gumising sa bawat umaga. Sa gitna ng impyernong ito, bumukas ang pinto at pumasok si Clarice. Nakasuot ng isang mamahaling pulang damit, handa na para sa isang lunch meeting, ni hindi man lang siya lumapit sa kama ng kanyang sariling anak. Sa halip, tumigil siya sa harap ng salamin at inayos ang kanyang lipstick. Ayusin mo ang pag-aalaga sa kanya. Luwalhati, ayaw kong magkaroon ng istorbo pag uwi ko mamaya at siguraduhin mong hindi siya iiyak ng malakas, masakit sa tenga. Saad ni Clarice nang hindi man lang tumitingin sa amin. Clarice, mataas ang lagnat ni Milo. Baka kailangan nating dalhin sa ospital. Matapang kong sabi, lumingon siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng panunuya. Ospital, masyado kang praning, lagnat lang iyan. At huwag mo akong tawaging Clarice. Hindi tayo magka-level. Stay in your lane. Katulong. Nang makaalis siya, naiwan ang amoy ng kanyang matapang na pabango na tila sumasakal sa hangin. Maya-maya pa ay pumasok naman si Doña Corazon. Tumingin siya kay Milo. Pagkatapos ay tumingin sa akin ng may panghahamak. Sayang ang pag-aalaga mo. Lualhati. Kahit anong gawin mo, hinding-hindi magiging sayo ang batang iyan. At iyan ang parusa sayo ng langit. Ang maging baog at magsilbi sa anak ng ibang babae sa loob ng sarili mong pamamahay. Napakawalang silbi mong babae. Ang bawat salita ng matanda ay tila mga pako na ibinabaon sa aking puso. Nanatili akong tahimik. Ang aking mga mata ay nakatuon lamang sa maliit na kamay ni Milo. Doon ko naramdaman ang isang bagay na nagpabago sa takbo ng aking isipan. Ang maliliit na daliri ni Milo ay mahigpit na kumapit sa aking hintuturo. Tila ba humihingi ng saklolo. Tila ba sinasabi niyang ako lang ang tanging kakampi niya sa mundong ito. Nang makatulog si Milo, mabilis kong nilinis ang silid ni Renato. Habang inililigpit ko ang kanyang mga damit na nakakalat, isang gusot na papel ang nalaglag mula sa bulsa ng kanyang coat. Dahan-dahan ko itong pinulot at binuksan. Isang resibo mula sa St. Jude Genetics and DNA Center. Ang petsa ay 10 taon na ang nakalilipas. Ang taon kung kailan ipinanganak si Milo. Bakit nagpa-DNA test si Renato? At bakit itinago niya ang resibong ito sa loob ng mahabang panahon? Kailangan ko ng sagot. At alam ko kung sino ang tanging makakatulong sa akin. Hapon na nang magpaalam akong pupunta sa palengke upang bumili ng mga sariwang sangkap para sa hapunan. Sa gitna ng ingay ng mga tindera at amoy ng sariwang isda, naglakad ako patungo sa isang maliit na karinderya sa dulo ng kalsada. Doon, nakaupo sa isang madilim na sulok ay si Attorney Gael Montenegro. Salamat at dumating ka, luwalhati, wika niya sa isang mahinang boses. Inabot niya sa akin ang isang maliit na brown envelope sa ilalim ng mesa. Iyan ang mga kopya ng bank records na hiningi mo. Tama ang hinala mo. Renato has been siphoning millions into a private account under Clarice's name. At tungkol sa DNA test, tumigil siya at tumingin ng diretso sa aking mga mata. Ang kanyang tingin ay puno ng simpatya na bihira kong makita sa ibang tao. Ang resibong nahanap mo. Si Renato ang humiling niyan bago pa man mamatay ang iyong ama. Ngunit ang resulta ay hindi kailanman inilabas sa publiko.
May itinatago sila tungkol sa tunay na pagkatao ni Milo. Naramdaman ko ang pag-ikot ng aking mundo. Ang bawat piraso ng puzzle ay unti-unting nabubuo at ang larawang lumalabas ay mas madilim pa sa aking inaakala. Bakit mo ako tinutulungan, Attorney Gael? Tanong ko sa isang nanginginig na boses. Dahil noong panahong wala akong kahit ano, ang ama mo ang nagbigay sa akin ng pagkakataong maging ganito. Utang ko sa kanya ang buhay ko, luwalhati, at hindi ko hahayaang sirain ng mga buwayang iyan ang huling pamana niya, ang kanyang anak. Nang makabalik ako sa mansyon, dumaan ako sa likuran upang hindi mahalata. Ngunit bago pa man ako makapasok sa kusina, narinig ko ang pagtunog ng landline sa sala. Nagtago ako sa likod ng malaking haligi at nakinig. Hello? Oho, Doktor Santos. Oho, handa na ba ang mga medical certificates? Maganda. Siguraduhin ninyong nakasulat doon na ang pasyente ay may schizophrenia with violent tendencies. Oho, kukunin ni Renato ang mga papel bukas ng umaga. Salamat. Ito na iyon. Ang hatol sa aking kalayaan ay nasulat na. Ang mga pekeng dokumento na magpapatunay na ako ay baliw ay handa na. Isang buwan na lang bago ang anibersaryo at ang bitag ay tuluyan ng magsasara sa aking leeg. Tumingin ako sa aking mga kamay na kanina ay may hawak na supot ng gulay. Ngayon, ang mga kamay na ito ay hindi na lang para sa pagluluto at paglilinis. Ang mga kamay na ito ang magiging mitya ng pagbagsak ng imperyo ng mga Villamor. Pirirmahan mo lang ito. Mahal, para sa atin din ito. Para hindi ka na mahirapan sa pag-intindi ng mga bagay na masyadong komplikado para sa iyo. Ang boses ni Renato ay kasing tamis ng pulot, ngunit sa pandinig ni Luwalhati, ito ay tila malapot na putik na dahan-dahang lumulunod sa kanyang pagkatao. Nakatayo si Renato sa kanyang tabi. Ang isang kamay ay nakapatong sa kanyang balikat, isang hawak na tila nagpapakita ng pag-aaruga, ngunit sa totoo ay isang paraan ng pagpigil. Inilapag niya ang isang pirasong papel sa ibabaw ng lamesa. Kasunod ang isang mamahaling bolpen na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Tiningnan ni Luwalhati ang papel. Alam niya kung ano iyon. Hindi iyon insurance paper, gaya ng sinasabi ni Renato. Ito ay isang waiver, isang dokumento na magbibigay kay Renato ng ganap na kapangyarihan sa lahat ng ari-ariang naiwan ni Don Amando. Sa sandaling maideklara siyang walang sapat na kaisipan, naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang mga daliri. Gusto niyang isigaw ang katotohanan. Gusto niyang itapon ang ballpen sa mukha ng lalaking ito na 10 taon niyang minahal at pinagsilbihan. Ngunit nanatili siyang tahimik. Ikinurap niya ang kanyang mga mata. Nagkunwaring nalilito habang tinitingnan ang mga letra na tila ba mga langgam na nagkakagulo sa puting papel. Renato, ano po ba ito? Ang rami namang nakasulat. Alam mo namang sumasakit ang ulo ko kapag maraming binabasa. Mahinhin niyang wika. Ang boses ay sadyang ginawang paos at puno ng pag-aalinlangan. Iyon na nga, mahal. Dahil alam kong nahihirapan ka, ako na ang bahala sa lahat. Basta lagdaan mo lang ito sa tapat ng krus na ginawa ko at tapos na ang problema natin. Hindi mo na kailangang mag-isip pa. Muling pilit ni Renato. Ang kanyang daliri ay mariing itinuturo ang linyang dapat niyang pirirmahan. Dahan-dahang kinuha ni Luwalhati ang ballpen. Ang bigat nito sa kanyang kamay ay tila bigat ng isang kadena. Sa bawat segundong lumilipas, nararamdaman niya ang titig ni Renato na tila isang buwayang naghihintay sa kanyang biktima.
Ngunit bago pa man dumapo ang dulo ng ballpen sa papel, isang malakas na tunog ng basag na baso ang nanggaling sa labas ng silid. Luwalhati, ang tanga-tanga mo, talagang babae ka. Pati ba naman ang paborito kong florera ay hindi mo nalinis ng maayos? Ang boses ni Doña Corazon ay umalingaw-ngaw, puno ng puot. Ito ang pagkakataon ni Luwalhati. Binitiwan niya ang ballpen at tumayo ng mabilis. Pasensya na po, Renato. Kailangan ko lang pong puntahan si Ma'am Corazon. Baka po kung ano ang mangyari sa kanya. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Renato. Mabilis siyang lumabas ng silid. Iniwan ng asawa na may mukhang tila nabulunan sa sariling plano. Sa labas, nakita niya ang mga kaibigan ni Doña Corazon, mga matatandang babaeng balot ng alahas na tila ba nakikipagpaligsahan sa kinang mansyon. Lahat sila ay nakatingin sa kanya ng may panghahamak. Iyan ba ang asawa ni Renato? Akala ko ba ay galing sa mayamang pamilya? Bakit parang hindi man lang naturuan ng tamang kilos? Bulong ng isa sa mga bisita. Ngunit sapat na ang lakas para marinig ni Luwalhati. Huwag niyo nang pansinin iyan. Maganda lang ang muka pero walang laman ang utak. Buti na lang at matiyaga ang anak ko sa kanya. Sagot ni Doña Corazon habang nakataas ang kilay. Lumapit si Luwalhati at dahan-dahang lumuhod upang pulutin ang mga piraso ng basag na florera. Hinayaan niyang saktan ng matatalim na piraso ang kanyang balat, isang maliit na sakripisyo upang mapanatili ang kanyang pagkukunwari. Sa bawat sulyap ng mga bisita, nakikita niya ang kanilang mga ngising puno ng panunuya. Ngunit sa loob-loob niya, alam ni Luwalhati na ang bawat pangungutya nila ay tila mga hollow blocks na bumubuo sa kuta ng kanyang proteksyon. Hanggat naniniwala silang tanga siya, ligtas siya. Kinahapunan, lumabas si Luwalhati upang bumili ng gamot para kay Milo. Sa isang sulok ng subdivision, malapit sa isang malaking puno ng akasya, naghihintay ang isang itim na sasakyan. Doon niya muling nakatagpo si Attorney Gael. Luwalhati, masyado nang mapanganib ang ginagawa mo. Bungad ni Gael nang pumasok si Luwalhati sa loob ng sasakyan. Inabutan niya ito ng isang bote ng tubig. Nalaman ko na ang tungkol sa pirmahang nangyari kanina. Buti na lang at hindi mo itinuloy. Kailangan ko pang magtiis. Gael, kailangan kong mahanap ang ebidensya na si Clarice ang tunay na ina ni Milo at ang koneksyon ni Renato sa mga pekeng audit reports. Sagot ni Luwalhati, ang kanyang boses ay hindi na ang mahinang boses ng isang biktima, kundi ang boses ng isang palaban na tagapagmana. Tumingin si Gael sa kanya ng may lalim na paghanga. Pagkatapos, may kinuha siya sa kanyang bulsa, isang maliit na candy na nakabalot sa makulay na papel. Inilagay niya ito sa palad ni Luwalhati. Ano ito? Takang tanong ni Luwalhati. Strawberry candy? Sabi mo dati, nung bata ka, binibigyan ka ng ama mo nito kapag malungkot ka. Alam kong mapait ang buhay mo ngayon sa loob ng mansyong iyon. Gusto ko lang na kahit sandali, makatikim ka ng tamis na walang halong lason. Mahinahong wika ni Gael. Naramdaman ni Luwalhati ang pag-init ng kanyang mga mata. Sa gitna ng mundong puno ng panloloko, ang maliit na candy na ito ang naging pinakamahalagang regalo na natanggap niya. Ito ang unang pagkakataon na may isang taong nag-isip sa kanyang nararamdaman, hindi sa kanyang pera o sa kanyang papel sa kumpanya. Salamat, Gael. Bulong niya. Nang makabalik si Luwalhati sa mansyon, sinalubong siya ng isang tanawing nagpabilis ng kanyang kaba. Bukas ang pinto ng kanilang silid. Pagpasok niya, nakita niya si Clarice na nakatayo sa harap ng malaking salamin. Nakasuot ito ng isang napakagandang gown na kulay cream at ginto.
ang gown na espesyal na ipinagawa ni Don Amando para sa kanyang anak sa gabi ng ika-50 anibersaryo ng kumpanya. Bagay na bagay sa akin, no, di ba? Luwalhati, ani Clarice habang hinahaplos ang masilang tela ng gown. Ang kanyang ngiti ay tila isang demonyong nagtagumpay sa pagnanakaw ng isang kaluluwa. Sabi ni Renato, sa akin na lang daw ito. Sayang naman daw kasi kung ang isang tulad mo ang magsusuot, baka magmukha lang itong basahan. Napatigil si Luwalhati. Ang gown na iyon ay hindi lang basta damit. Iyon ang simbolo ng tiwala ng kanyang ama, ang balabal ng kanyang pagkatao bilang isang Salcedo. Ngayon, suot ito ng babaeng nagnanakaw ng kanyang asawa at ng kanyang kinabukasan. Bakit? Luwalhati? Mukha kang nakakita ng multo. Huwag kang mag-alala. Bibigyan na lang kita ng lumang duster ko para may maisuot ka sa party. Tutal, doon ka naman bagay sa kusina, kasama ng mga hugasing plato. Dagdag pa ni Clarice habang humahalakhak. Nanatiling nakatayo si Luwalhati sa may pintuan. Ang kanyang mga kamao ay nakakubli sa kanyang likuran. Pilit na pinipigilan ang pagnanais na sugurin ang kaibigang naging ahas. Pinanood niya ang bawat galaw ni Clarice, ang bawat kislap ng mga hiyas sa gown na dapat ay sa kanya. Sa gabing iyon, habang ang buong mansyon ay balot ng katahimikan, narinig ni Luwalhati ang mahinang tawanan ni Renato at Clarice sa kabilang silid. Ngunit sa halip na luha, ang lumabas sa kanyang mga mata ay ang malamig na liwanag ng isang plano. Hinamlos niya ang strawberry candy sa kanyang bulsa. Konting tiis na lang, Renato. Konting tiis na lang, Clarice. Isusuot ko ang gown na iyan, hindi bilang biktima, kundi bilang inyong hukom. Wala ka ng silbi, pacing. Ang mansyong ito ay hindi bahay ampunan para sa mga uod na gaya mo na pabigat na sa trabaho. Uubusin pa ang pera ko sa gamot. Ang bawat salitang binitawan ni Doña Corazon ay tila mga tipak ng yelo na bumabaon sa dibdib ni Luwalhati. Nakatayo siya sa gilid, nakayuko, habang pinapanood ang matanda na itinutulak ang isang maliit at kupas na maleta palabas ng pintuan ng serbisyo. Sa loob ng maletang iyon ay ang buong buhay ni Nay Peiching, ang babaeng nagpalaki kay Luwalhati, ang tanging saksi sa kanyang mga pangarap at sa mga huling sandali ng kanyang ama. Nanginginig ang mga kamay ni Nay Pasing habang nakahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay mabigat at may kasamang huni ng sakit. Ang kanyang mukha ay maputla. Tila ba ang bawat hininga niya ay isang pakikibaka laban sa kamatayan. Ngunit sa halip na awa, ang nakikita sa mga mata ni Corazon ay ang pagkainip ng isang Panginoon sa isang aliping wala ng pakinabang. Ma'am Corazon, pakiusap po. Hayaan niyo muna siyang magpalipas ng gabi rito. Malakas ang ulan sa labas at masama ang pakiramdam niya. Pagmamakaawa ni Luwalhati, ang kanyang boses ay puno ng pighati. Huwag mo akong diktahan, Luwalhati. Kung gusto mong sumama sa kanya, lumayas ka rin. Pero hanggat nasa ilalim ka ng bubong ko, ang susunod sa gusto ko ay ako. Singhal ng matanda bago tinalikuran ng dalawa at pumasok sa loob ng mansyon. Bit-bit ang kanyang marangyang autoridad. Nang makaalis si Corazon, mabilis na inakay ni Luwalhati si Naipei Singh patungo sa madilim na sulok ng kusina, malayo sa mapanuring mata ng ibang mga katulong. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng isang bumbilya, pinunasan ni Luwalhati ang pawis sa noo ng matanda. Anak, huwag ka nang umiyak. Mahinang bulong ni Naipei Singh. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinihipa ng hangin. Ang oras ko ay malapit na.
at hindi ako pwedeng umalis nang hindi mo nalalaman ang katotohanan. Hinawakan ni Nay Paising ang kamay ni Luwalhati, isang mahigpit at nanginginig na hawak na tila ba ipinapasa niya ang lahat ng kanyang natitirang lakas sa dalaga. Ang amoy ng langis na panlinis at ang singaw ng kumukulong tubig sa kalan ay tila naging saksi sa banal na sandaling iyon. Ang testamento, luwalhati, hindi ito nasunog sa bodega gaya ng sinabi nila, Renato. Wika ng matanda. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang inaalala ang nakaraan. Nakita ko ang iyong ama noong gabing iyon. Hindi siya nagtitiwala sa kahit kanino sa mansyong ito. Alam niyang balang araw, ang mga lobo ay lulubog sa kanilang mga kuko sa iyong leeg. Napatigil ang mundo ni Luwalhati. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagpapabilis sa kanyang kaba. Nasaan po ito, Nay? Saan itinago ni tatay ang papel? Sa paanan ng Diyos, anak, doon sa kung saan ka laging lumuluhod para magdasal. Ang altar na iyon, hindi lang iyon kahoy. May lihim na kompartimento sa ilalim ng kanang haligi nito. Isang ukit ng sampagita ang susi. Pindutin mo iyon at makikita mo ang katotohanang magpapalaya sa iyo. Bago pa makasagot si Luwalhati, naramdaman niya ang isang malamig na titig mula sa may pintuan ng kusina. Si Saling, ang isa pang katulong na kilalang tiktik ni Doña Corazon, ay nakatayo doon. May hawak na baso at tila ba kanina pa nakikinig sa kanilang usapan. Nang makitang nakatingin si Luwalhati, mabilis itong umiwas at naglakad palayo. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis at puno ng malisya. Kailangan mo nang makuha ang papel na iyon, Luwalhati. Ngayong gabi rin, giit ni Nay Pasing. Nakita ko si Renato kanina sa kanyang opisina. May hawak siyang isang itim na envelope. May binabanggit siyang petsa, ang anibersaryo. Doon nila tatapusin ang lahat. Ang itim na envelope, ano ang laman yon? Isang panibagong lason ba para sa kanyang kinabukasan? Hating gabi na nang mapagpasyahan ni Luwalhati na kumilos. Ang buong mansyon ay balot na ng katahimikan, maliban sa tunog ng ulan na humahampas sa mga bintana. Dahan-dahan siyang bumaba ng hagdan. Ang kanyang bawat hakbang ay tila ba isang pagnanakaw ng hininga sa gabi. Bit-bit ang isang maliit na flashlight. Tinungo niya ang altar. Ang amoy ng natutunaw na kandila ay tila mas matapang sa gitna ng kadiliman. Lumuhod si Luwalhati sa harap ng altar. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahanap ang ukit ng sampagita sa ilalim ng kanang haligi. Ang kahoy ay malamig at magaspang sa kanyang mga daliri. Nasaan na iyon? Pakiusap, tatay, gabayan mo ako. Dasal niya sa kanyang isip. Sa wakas, naramdaman niya ang isang maliit na umbok sa gitna ng mga disenyo ng bulaklak. Pinindot niya ito ng buong lakas. Isang mahinang tunog ng nagkiskisang kahoy ang umaling-awngaw sa tahimik na silid. Dahan-dahang bumukas ang isang maliit na hilaan. Ngunit bago pa man niya maabot ang laman nito, narinig niya ang tunog ng pagpihit ng doorknob ng main door. Ang tunog ng mga sapatos na humahampas sa tiles ay kasing bigat ng isang paparating na bagyo. Si Renato, napatigil si Luwalhati. Ang kanyang kamay ay nasa loob pa rin ng lihim na taguan. Hindi niya pwedeng isara ito nang hindi gumagawa ng ingay. Ang liwanag ng flashlight ay tila ba nagiging isang malaking marka sa kanyang likuran. Palapit ng palapit ang mga yabag ni Renato. Nararamdaman na ni Luwalhati ang hangin na dala ng pagbukas ng pinto. Ang kanyang puso ay tila lalabas na sa kanyang dibdib sa takot na mahuli sa gitna ng kanyang lihim na gawain. Luwalhati?
Bakit gising ka pa sa ganitong oras? Ang boses ni Renato ay malamig at puno ng suspisya, nanggagaling sa dilim na tila ba isa siyang aninong handang sumakmal sa sinumang mangahas na lumaban. Luwalhati? Bakit gising ka pa sa ganitong oras at ano ang ginagawa mo rito sa altar? Ang boses ni Renato ay parang isang malamig na haplos ng bakal sa batok ni Luwalhati. Mabilis na ipinasok ni Luwalhati ang kanyang kamay sa ilalim ng duster, kasabay ng mabilis na pagtulak sa lihim na hilaan gamit ang kanyang tuhod. Ang tunog ng nagkiskisang kahoy ay tila ba naging isang malakas na pasabog sa kanyang pandinig, ngunit pilit niyang pinanatili ang kalmado sa kanyang mukha. Dahan-dahan siyang lumingon, ang kanyang mga mata ay pilit na pinaluluha at ang kanyang labi ay ginawang nanginginig. Renato, natatakot po kasi ako. Si Milo, hindi pa rin bumababa ang lagnat. Nagdadasal lang po ako na sana ay gumaling na siya at huwag po akong parusahan ng Diyos sa mga pagkukulang ko. Tumingin si Renato sa altar, pagkatapos ay sa kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa ilalim ng malamlam na ilaw. Lumapit siya at hinawakan ang panga ni Luwalhati, isang hawak na mas tila pagsakal kaysa pag-aari. Nagdadasal? Sa tingin mo ba ay pakikinggan ng Diyos ang isang katulad mo na kahit simpleng pag-aalaga sa bata ay hindi magawa ng tama? Huwag mong idaan sa dasal ang katangahan mo. Luwalhati, bumalik ka na sa kwarto mo bago pa magbago ang isip ko at palayasin kita kasama ng matandang pacing na iyon? Bulyaw ni Renato bago ito tinalikuran at pumanik sa itaas. Nang marinig ni Luwalhati ang pagsara ng pinto sa itaas, doon lamang siya nakahinga ng malalim. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na unti-unting kumakalma. Mabilis niyang binuksan muli ang lihim na hilaan at kinuha ang balot ng lumang tela sa loob nito. Hindi na siya nag-aksaya ng oras, tinungo niya ang likod ng mansyon sa madilim na sulok ng laundry area kung saan tanging ang anino ng mga sampayan ang nakakakita sa kanya. Binuksan niya ang tela. Sa loob ay naroon ang orihinal na testamento ni Don Amando Salcedo, ang mga titulo ng lupa sa Pampanga na akala ng lahat ay nawala na, at isang liham na may sulat kamay ng kanyang ama. Sa tulong ng mahinang ilaw ng kanyang flashlight, binasa ni Luwalhati ang liham. Para sa aking mahal na Luwalhati, simula ng liham. Anak, alam kong matigas ang iyong loob at malawak ang iyong pag-unawa. Ngunit alam ko ring ang kabutihan mo ang siyang gagawing sandata ng mga taong sakim sa paligid mo. Ipinapaubaya ko sa iyo ang lahat. Hindi dahil ikaw ay aking anak, kundi dahil ikaw ang may pinakamalinaw na paningin sa katotohanan. Gamitin mo ang lahat ng itinuro ko sa iyo. Huwag kang matakot na tumayo dahil sa sandaling magdesisyon kang lumaban, ang buong alaala ko ay magiging kalasag mo. Yumakap ang bawat salita sa puso ni Luwalhati. Ang bawat letra ay tila ba naging isang mainit na yakap mula sa kanyang ama. Ang luwalhati na pilit niyang ikinubli sa loob ng 10 taon ay unti-unting kumakawala. Hindi na siya ang babaeng nagpapanggap na hindi alam ang pagkakaiba ng debit sa credit. Siya na ang nag-iisang tagapagmana ng Salcedo Foods. Kinaumagahan, ang mansyon ay muling binalot ng tensyon. Nakatayo si Luwalhati sa gitna ng sala. May hawak na basahan at nagpapanggap na naglilinis ng mga pigurin. Pumasok si Doña Corazon, suot ang kanyang mamahaling bestido para sa isang charity gala. Ngunit ang mukha nito ay tila ba nakakita ng isang dumi sa gitna ng kanyang palasyo. Luwalhati, bakit ang dumi pa rin ng sahig na ito? Wala ka na talagang ginawang tama. Simula nang mawala si Pashing, tila ba lalo kang naging tamad?
Sigaw ng matanda. Lumapit si Corazon at bago pa man makapagsalita si Luwalhati, ang palad ng matanda ay lumanding sa pisngi ng dalaga. Isang matunog na sampal ang umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Ang sakit ay gumuhit sa mukha ni Luwalhati at ang kanyang ulo ay bahagyang tumagilid sa lakas ng impact. Iyan ay para magising ka. Akala mo ba ay habang buhay kang magpapakasasa sa pera ng anak ko nang wala kang ginagawa? Dagdag pa ni Corazon habang hinihingal sa galit. Dahan-dahang itinaas ni Luwalhati ang kanyang ulo. Sa pagkakataong ito, hindi niya hinayaang takpan ng kanyang buhok ang kanyang mukha. Hindi rin siya yumuko. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, tumingin si Luwalhati ng diretso sa mga mata ni Doña Corazon. Ang kanyang titig ay hindi puno ng takot, kundi ng isang malamig at matalim na katotohanan na tila ba naging isang hindi nakikitang kuko na humawak sa leeg ng matanda. Napatigil si Doña Corazon. Ang kanyang dila ay tila ba naging bato at ang kanyang mga tuhod ay bahagyang nanginig. May nakita siyang kakaiba sa mga mata ni Luwalhati, ang anino ni Don Amando Salcedo. Bakit ganyan ka makatingin? Nauutal na tanong ni Corazon. Pilit na ibinabalik ang kanyang tapang. Nililinis ko lang po ang dumi. Maam Corazon, mahinahong sagot ni Luwalhati. Ang kanyang boses ay pantay at walang emosyon. Ngunit napagtanto ko na ang dumi pala ay hindi nasa sahig. Ito ay nasa mga taong naninirahan sa ilalim ng bubong na ito. Bago pa man makasagot ang matanda, tinalikuran na siya ni Luwalhati at naglakad patungo sa kusina ng may tuwid na likod at bawat hakbang na puno ng awtoridad. Ang bawat tunog ng kanyang mga tsinelas sa tiles ay tila ba naging isang babala ng paparating na unos. Sa loob-loob ni Luwalhati, alam niyang ang sampal na iyon ang huli. Ang mitya ay sinindihan na at ang apoy ay hindi hihinto hanggat hindi nito nauubos ang lahat ng kasinungalingang bumabalot sa pamilya Villamor. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad, narinig niya ang boses ni Clarice mula sa main door. May kasama itong isang lalaking hindi pamilyar kay Luwalhati. Isang lalaking may dalang mga kagamitang pang-medikal. Renato, narito na ang doktor mula sa klinika. Handa na silang kunin si Luwalhati para sa kanyang check-up. Tawag ni Clarice. Ang boses ay puno ng tagumpay. Napatigil si Luwalhati. Ang plano ni na Renato ay mas maaga kaysa sa inaakala niya. Hindi na sila maghihintay ng anibersaryo. Gusto na nila siyang iligpit ngayong araw, huwag kang matakot. Luwalhati, para sa ikabubuti mo ang lahat ng ito. Masyado nang napapagod ang iyong isip at kailangan mo ng sapat na pahinga sa isang lugar na masisiguro ang iyong kaligtasan. Ang mga salitang binitawan ni Renato ay tila mga malalamig na patak ng ulan na nanunuot sa buto ni Luwalhati. Nakatayo ang kanyang asawa sa gitna ng sala. Katabi ang isang lalaking may hawak na itim na bag at nakasuot ng puting coat. Isang lalaking ipinakilala nila bilang doktor, ngunit ang mga mata ay tila sa isang kartero na naghihintay lamang ng bayad. Sa likuran nila, nakasandal si Clarice sa hamba ng pinto. Ang isang kamay ay may hawak na baso ng juice, habang ang kabilang kamay ay dahan-dahang hinihimas ang tela ng kanyang mamahaling damit. Naramdaman ni Luwalhati ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang alikabok ng takot. Ngunit sa loob ng kanyang isipan, ang lahat ay kasing linaw ng kristal. Alam niya ang larong ito. Alam niya na sa sandaling humakbang siya palabas ng pintong iyon kasama ang pekeng doktor.
ang pintuan ng mansyong ito ay tuluyan ng magsasara para sa kanya. Renato, maayos naman po ang pakiramdam ko. Kailangan lang po siguro ni Milo ang pag-aalaga ko. Kaya medyo puyat ako. Mahinahong sagot ni Luwalhati. Pilit na pinapanatili ang kanyang maskara. Iyan na nga ang sinasabi ko. Hija, singit ni Doña Corazon mula sa itaas ng hagdan. Dahan-dahan itong bumaba. Ang bawat tunog ng kanyang baston sa tiles ay tila ba tunog ng isang orasan na nagbibilang ng nalalabing oras ni Luwalhati. Masyado ka ng praning, pati ang bata ay nadadamay sa imahinasyon mo. Ang sabi ni Renato, nakita ka raw niyang kinakausap ang altar kagabi. Senyales iyan na hindi na tama ang takbo ng utak mo. Lumingon si Luwalhati kay Renato. Ang lalaking nangakong mamahalin siya ay nakatingin sa kanya ng may halong panggigipit. Sa likod ng mga mata ni Renato, nakikita ni Luwalhati ang kasabikang makuha ang huling piraso ng kayamanan ng mga Salcedo. Sumama ka na ng matiwasay, Luwalhati. Huwag mo nang ipahiya ang sarili mo sa harap ng mga katulong. Bulong ni Renato habang hinahawakan ang kanyang braso ng napakahigpit. Bago pa man makasagot si Luwalhati, humakbang pasulong si Clarice. Lumapit ito sa kanya at kunwari ay inayos ang buhok ng dalaga. Ngunit sa katotohanan ay may ibinulong ito na tila biya isang kagat ng ahas sa kanyang tenga. Sa wakas, Luwalhati, magagawa ko na ang lahat ng gusto ko sa mansyong ito nang wala ang anino mo. Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko ang asawa mo, pati na ang kwarto mo. Pang-uuyam ni Clarice. Ang kanyang halakhak ay kasing pait ng apdo. Huminga ng malalim si Luwalhati. Alam niyang kailangan niyang kumilos. Hindi siya pwedeng magpadala sa galit. Humingi siya ng pahintulot na pumunta muna sa banyo upang mag-ayos ng sarili dahil sa tingin ni na Renato ay wala na siyang kawala. Hinayaan nila siyang maglakad patungo sa banyo sa silong. Sa loob ng banyo, mabilis na kinuha ni Luwalhati ang kanyang telepono na itinatago niya sa loob ng kanyang medyas. May isang mensahe siyang ipinadala kay Attorney Gael. Nandito na sila. Dadalhin nila ako ngayon. Ang testamento ay nasa akin. Isang segundo lang at nag-vibrate ang kanyang telepono. Huwag kang lalaban ng pisika. Hayaan mong dalhin ka nila. Nakabuntot ako sa inyo. Siguraduhin mong hindi nila makukuha ang dokumento. Inilagay ni Luwalhati ang testamento at ang liham ng ama sa loob ng isang plastik na supot at maingat na itinago ito sa loob ng kanyang suot na girdle, dikit sa kanyang balat. Hindi nila ito makikita maliban na lang kung huhubaran nila siya. Paglabas niya, handa na ang puting van sa labas ng mansyon. Ngunit bago pa man siya makasampa, narinig niya ang isang sigaw mula sa itaas. Si Milo, "Mamaluwa, mamaluwa, huwag po kayong aalis." Ang bata ay tumatakbo pababa. Ang muka ay basa ng luha at ang paghinga ay puno ng takot. Ngunit bago pa man siya makaabot kay Luwalhati, hinarang siya ni Clarice. "Milo, bumalik ka sa kwarto mo. Ang mamaluwa mo ay may sakit at kailangang magpagaling." Sigaw ni Clarice habang hinihila ang bata sa braso. Hindi, hindi may sakit si Mama Lua. Kayo ang masama, kayo ang nagpapaiyak sa kanya. Sigaw ng bata, isang sigaw na tila ba bumasag sa katahimikan ng buong subdibisyon. Naramdaman ni Luwalhati ang pagdurog ng kanyang puso. Gusto niyang takbuhin ang bata. Gusto niyang yakapin ito at sabihing magiging maayos ang lahat. Ngunit nakita niya ang tingin ni Renato, isang tingin na puno ng banta. Sige, Luwalhati, magwala ka rito at sisiguraduhin kung bukas na bukas din ay ipapadala ko ang batang iyan sa isang malayong boarding school sa ibang bansa kung saan hinding-hindi mo na siya makikita. Malamig na wika ni Renato. Ito ang pinakamababang punto ni Luwalhati.
ang gamitin ng isang inosenteng bata para pasukuin siya. Napapikit si luwalhati, ang kanyang mga kamao ay nakakubli sa kanyang likuran. Alam niyang kailangan niyang sumama upang protektahan si Milo. Sumakay si luwalhati sa van. Pinanood niya ang mansyon na unti-unting lumiliit sa kanyang paningin habang ang sasakyan ay bumibilis palabas ng gate. Katabi niya ang pekeng doktor, habang sa harap ay si Renato na hindi man lang tumitingin sa kanya. Ngunit habang binabagtas nila ang daan patungo sa isang liblib na lugar sa labas ng Maynila, napansin ni Luwalhati ang isang itim na sasakyang laging nasa likuran nila. Alam niyang naroon si Gael. Alam niyang hindi siya nag-iisa. Makalipas ang isang oras, tumigil ang van sa harap ng isang mataas na gate na may nakasulat na Sanctuario de Paz Retreat House. Ngunit ang hitsura nito ay hindi isang lugar para sa pagpapahinga. May mga mataas na pader na may mga barbed wire at ang mga bintana ay may mga rehas na bakal. Nandito na tayo, mahal. Dito mo matatagpuan ang kapayapaang hinahanap mo. Ani Renato habang binubuksan ang pinto ng van. Bumaba si Luwalhati. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng bigat. Ngunit nang titingnan na niya ang paligid, napansin niya ang isang bagay na nagpabilis ng kanyang kaba. Ang itim na sasakyang sumusunod sa kanila ay biglang tumigil sa malayo at mabilis na bumalik sa pinanggalingan nito. At kasabay nito, tumunog ang telepono ni Renato. Ano, nawawala si Milo? Paanong nawawala ang bata sa loob ng mansyon? Sigaw ni Renato. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Napatitig si luwalhati kay Renato. Ang huling alas na inaasahan niyang protektahan ay wala na. At siya, ngayon ay nakatayo sa harap ng isang bilangguang walang katiyakan kung kailan siya makakalabas. Sa bawat kislap ng chandelier sa ballroom ng Manila Hotel, tila sumasabay ang tibok ng puso ni Renato sa tunog ng mga kubyertos at basong nagkakabanggaan. Ang gabing ito ang pinakahihintay niya, ang ikalimampung anibersaryo ng Salcedo Foods. Ngunit higit sa pagdiriwang, ito ang gabi ng kanyang huling tagumpay. Nakatayo siya sa gitna ng entablado, suot ang kanyang tuksedo na gawa sa mamahaling tela, habang sa kanyang tabi ay si Clarice na kumikinang sa gintong gown na dapat ay kay luwalhati. Mga kaibigan, mga kasama sa industriya, simula ni Renato, ang kanyang boses ay puno ng pekeng pighati na sadyang idinisenyo para makuha ang simpatya ng lahat. Gusto ko sanang narito ang aking asawa, si Luwalhati, upang kasama nating ipagdiwang ang tagumpay na ito. Ngunit gaya ng alam ng marami sa inyo, ang kanyang kalusugan, ang kanyang isipan ay hindi na kinaya ang bigat ng obligasyon. Sa sandaling ito, siya ay nasa ilalim ng espesyal na pangangalaga. Sa isang madilim na sulok ng ballroom, nakaupo si Doña Corazon. Nakataas ang noo at may ngisi ng tagumpay. Hawak na nila ang lahat. Ang mga dokumentong pipirmahan ng board members ngayong gabi ang magpapatibay sa kapangyarihan ni Renato bilang pansamantalang tagapamahala ng lahat ng shares ni Luwalhati. Dahil dito, pagpapatuloy ni Renato, bilang kanyang asawa at ayon na rin sa rekomendasyon ng mga doktor, kailangan nating ilipat ang voting rights ng pamilya Salcedo sa aking pangalan upang hindi mapabayaan ang kumpanya. Ngunit bago pa man makapagsalita ang chairman ng board, ang malaking pintuan ng ballroom ay dahan-dahang bumukas. Ang tunog ng pagpihit ng doorknob ay hindi narinig sa gitna ng ingay. Ngunit ang liwanag na pumasok mula sa labas ay tila ba humati sa kadiliman ng silid. Isang babae ang pumasok,
Hindi ito ang luwalhati na huli nilang nakitang nakasuot ng duster at may bakas ng luha sa mga mata. Ang babaeng naglalakad ngayon sa gitna ng aisle ay suot ang isang simpleng beige business suit na hapit sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakabun at ang kanyang mga mata ay may talim na tila ba kayang humiwa ng bakal. Ang bawat hakbang niya ay may tunog ng awtoridad, isang ritmo na tila ba nagpapatahimik sa buong ballroom. Napahinto si Renato sa kanyang pagsasalita. Ang mikropono sa kanyang kamay ay nanginig at ang baso ng wine na hawak ni Clarice ay muntik ng malaglag. I'm sorry, am I late for my own company's anniversary? Ang boses ni Luwalhati ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Malinaw, direkta, at nasa perpektong Ingles na hindi nila inakalang kaya nitong bigkasin. Naglakad siya patungo sa entablado ng may tuwid na likod. Sa likuran niya, kasunod niya si Attorney Gael Montenegro. Bit-bit ang isang leather briefcase na puno ng katotohanan. Luwalhati, paano, paano ka nakalabas doon? Nauutal na tanong ni Renato. Ang kanyang mukha ay kasing puti na ng telon sa likuran niya. Hindi siya sinagot ni Luwalhati. Sa halip, humarap siya sa mga board members at sa mga bisita. Magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pagdalo. Ngunit bago tayo magpatuloy sa sinasabing paglilipat ng kapangyarihan, gusto ko munang ipakita sa inyo ang tunay na kalagayan ng Salcido Foods. Sa isang kumpas ng kamay ni Gael, ang malaking projector sa likuran ni Renato ay bumukas. Ngunit hindi mga litrato ng kasaysayan ng kumpanya ang lumabas. Ito ay mga bank statements, mga pekeng audit reports, at mga litrato ng mga dokumentong may pekeng lagda ni Luwalhati. Sa nakalipas na 5 taon, mahigit 100 milyong piso ang nawala sa kumpanya sa ilalim ng pamamahala ni Mr. Renato Villamor. Wika ni Luwalhati habang ipinapakita sa screen ang bawat transaksyon patungo sa account ni Clarice Montepalco. At ang sinasabi nilang unstable mental condition ko. Narito ang tunay na resulta mula sa 3 independenteng psychiatrist na nagsasabing ako ay nasa tamang pag-iisip. Ang tanging sakit ko ay ang pagkakaroon ng asawang magnanakaw. Kasinungalingan iyan, baliw siya. Huwag kayong makinig sa kanya. Sigaw ni Doña Corazon habang pilit na tumatayo, ngunit ang kanyang mga tuhod ay nanginig sa tindi ng hiya at takot. Tumingin si Luwalhati ng diretso kay Renato. Ang kanyang titig ay hindi na puno ng puot, kundi ng isang malamig na katarungan. Hindi ako ang baliw, Renato. Ikaw ang magnanakaw. At ang anibersaryong ito, hindi ito pagdiriwang ng iyong tagumpay, ito ang gabi ng iyong pagbagsak. Biglang bumukas muli ang mga pinto ng ballroom. Sa pagkakataong ito, 4 na lalaking nakauniporme ng pulis ang pumasok. Kasunod ang mga tauhan ng NBI. Lumapit sila sa entablado habang ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan sa gulat. Mr. Renato Villamor, you are under arrest for estafa through falsification of public documents and corporate embezzlement. Saad ng opisyal habang inilalabas ang posas. Nabitawan ni Renato ang mikropono at ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila ba naging huling hudyat ng kanyang pagkatalo. Tumingin siya kay Clarice para humingi ng saklolo. Ngunit ang babae ay mabilis na tumalikod at sinubukang humalo sa karamihan para makatakas. Ngunit hindi siya nakalayo. Hinarang siya ni Gael. Miss Montefalco, huwag ka nang mag-abala. Ang lahat ng transaksyon mo ay nakarecord. Kasama ka sa warrant. Sa gitna ng kaguluhan, nanatili si Luwalhati sa entablado. Tumingin siya sa buong silid. Sa mga taong dati ay pinagtatawanan siya sa pamilyang nagtangkang sumira sa kanya.
naramdaman niya ang isang kamay sa kanyang balikat. Si Gael, tapos na luwa, ligtas na ang pamana ng ama mo, bulong ni Gael. Ngunit bago pa man madala ng mga pulis si Renato, lumapit si Luwalhati sa kanya. Isang huling pagkakataon na tumingin siya sa mga mata ng lalaking naging mundo niya sa loob ng 10 taon. Renato, tinanong mo ako kagabi kung bakit ako nagdarasal sa altar. Mahinahong wika ni Luwalhati. Nagdarasal ako dahil alam kong darating ang oras na ito. At sana, sa loob ng kulungan, matutunan mong basahin ang katotohanang binaliwala mo. Habang hinihila palabas si Renato at Clarice, ang ballroom ay binalot ng isang mabigat na katahimikan. Ngunit sa gitna ng lahat, isang malakas na palakpakan ang nagsimula sa dulo ng silid, si Mang Jose at ang iba pang mga matatandang manggagawa ng Salcedo Foods na lihim na pinapasok ni Gael. Tumingala si Luwalhati sa mga chandelier. Sa kanyang imahinasyon, nakita niya ang ngiti ng kanyang ama. Ngunit ang kanyang kaisipan ay biglang nabulabog nang makita niya ang isang pamilyar na anino. Sa labas ng ballroom window, isang anino na may hawak na isang bagay na kumikinang. Gael, nasaan si Milo? Tanong ni Luwalhati. Ang kanyang boses ay biglang naging puno ng takot. Bago pa man makasagot si Gael, isang malakas na sigaw ang narinig mula sa parking lot ng hotel. Isang sigaw na nagpatahimik sa lahat ng palakpakan. Ang katarungan ay hindi laging dumarating sa paraang inaasahan natin. Kung minsan, ito ay dumarating na tila isang malamig na hanging humahagupit sa mukha ng mga taong nakalimot sa kanilang pinagmulan. Sa gitna ng ballroom ng Manila Hotel, habang hinihila ng mga autoridad si Renato at Clarice, ang ingay ng mga bulungan ay tila ba naging isang malakas na dagundong sa pandinig ni Doña Corazon. Nanginginig ang mga kamay ng matanda habang nakakapit sa kanyang baston. Ang kanyang mukha, na dati ay puno ng kapangyarihan at pagmamataas, ay naging isang larawan ng desperasyon at puot. Hindi siya makapaniwala na ang babaeng itinuring niyang basahan, ang babaeng inalipusta niya sa loob ng 10 taon, ang siya palang hihila sa kanila pababa sa putikan. Luwalhati, anong ginawa mo? Sigaw ni Corazon, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Humakbang siya palapit kay Luwalhati, itinaas ang kanyang baston na tila ba tatamaan ng dalaga. Walang hiya ka, matapos ka naming pakainin at bigyan ng bubong. Ito ang isusukli mo sa amin? Inubos mo ang karangalan ng pamilya Villamor. Bago pa man maibaba ni Corazon ang kanyang baston, isang matigas na bisig ang humarang dito. Si Gael, ang kanyang mga mata ay walang takot na nakatitig sa matanda. Tama na, Doña Corazon. Ang karangalang sinasabi niyo ay matagal niyo nang ibinenta sa sandaling pinagtulungan ninyong nakawan ang nag-iisang anak ng taong tumulong sa inyo noong kayo ay nasa dulo ng pagkabangkarote. Dahan-dahang lumapit si Luwalhati kay Corazon. Hindi siya natakot, hindi siya umiwas. Sa halip, tumingin siya ng diretso sa mga mata ng kanyang biyenan. Ang titig ni Luwalhati ay tila isang malalim na balon ng katotohanan na hindi kayang tignan ng matanda. Karangalan, Maam Corazon, mahinahong wika ni Luwalhati. Ang karangalan ay hindi nasusukat sa laki ng mansyon o sa kinang ng mga alahas na suot nyo ngayon, na sa totoo lang ay binili gamit ang pera ng aking ama. Ang karangalan ay nasa paninindigan at sa pagiging tao. Sa loob ng 10 taon, naging mabuting asawa at manugang ako. Ngunit hindi iyon utang na loob. Iyon ay dahil pinili kong magmahal. Ngunit ang pag-ibig na iyon ay tinumbasan niyo ng panloloko.
Inalis ni Luwalhati ang kanyang suot na mamahaling brooch, isang hiyas na ibinigay ni Renato noong kanilang ikalimang anibersaryo at dahan-dahan itong inilagay sa palad ni Corazon. Iyan na lang ang itira niyo sa sarili niyo dahil bukas ang mansyon, ang mga sasakyan at ang lahat ng lupain sa Pampanga na kinuha niyo ng ilegal ay babalik na sa tunay na may-ari. Samantala, sa gilid ng ballroom, nagpupumiglas si Renato habang pinoposasan. Tumingin siya kay Clarice na umiiyak din at sinusubukang magmakaawa sa mga pulis. Ngunit bago pa man sila tuluyang mailabas, binitawan ni Luwalhati ang huling bomba na tuluyang wumasak sa mundo ni Renato. Renato, bago ka umalis, may gusto akong malaman mo. Saad ni Luwalhati, inabot niya ang isang puting envelope kay Renato. Iyan ang resulta ng DNA test ni Milo. Ang orihinal na resulta na itinago niyo sa loob ng 10 taon. Nanginginig na binasa ni Renato ang papel. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang buong pagkatao ay tila ba naglaho sa isang saglit. Ang nakasulat doon ay malinaw. 0% probability of paternity. Si Milo ay hindi niya anak. Lumingon si Renato kay Clarice. Ang kanyang mukha ay puno ng hindi maipaliwanag na sakit at poot. Clarice? Anong ibig sabihin nito? Ang sabi mo. Ang sabi mo sa akin ay anak ko siya. Pinagtulungan nating nakawan si Luwalhati para sa kinabukasan ng anak natin. Hindi makasagot si Clarice. Yumuko lamang ito at lalong napahagulgol. Ang katotohanan ay lumabas na hindi lang si Luwalhati ang niloko ni Clarice, kundi pati na rin ang lalaking pumatay sa sariling dangal para sa kanya. Ang sakla, di ba Renato? Bulong ni Luwalhati habang pinapanood ang pagbagsak ng kanyang asawa. Pinagtaksilan mo ang babaeng tapat sa iyo para sa babaeng ginawa ka lang panakip butas. Habang hinihila sila palabas, ang bawat tunog ng kadena ng posas ay tila ba naging isang malungkot na musika sa pandinig ni Luwalhati. Hindi niya naramdaman ang saya na inaasahan niya. Ang naramdaman niya ay isang malalim na katahimikan. Ang paglaya mula sa isang kulungang gawa sa kasinungalingan. Luwa, nahanap na namin si Milo. Wika ni Gael habang lumalapit sa kanya. Bit-bit ang kanyang telepono. Nasa pangangalaga siya ni Nay Pacing sa isang ligtas na lugar. Hindi siya kinuha ni na Renato. Lihim siyang itinakas ni Nay Pacing bago pa man sila makabalik sa mansyon kanina. Nakahinga ng maluwag si Luwalhati. Napasandal siya kay Gael. Ang kanyang mga tuhod ay tila ba nawalan ng lakas. Ang lahat ng pagtitiis, ang lahat ng pait ay tila ba unti-unting naglalaho. Salamat, Gael. Salamat sa lahat. Bulong niya. Wala iyon, Luwa. Karapatan mong maging masaya. At simula ngayon, wala nang mananakit sa iyo. Sagot ni Gael. Ang kanyang boses ay puno ng pangako. Ngunit sa kabila ng kanilang tagumpay, alam ni Luwalhati na marami pang sugat ang kailangang hilumin. Ang pagkapanalo sa laban ay simula pa lamang ng kanyang tunay na paglalakbay. Tumingin siya sa labas ng bintana ng hotel, sa malawak na syudad na unti-unting nagigising sa liwanag ng bukang liwayway. Ang anino ng mga bilyamor ay lumipas na. Ang mga bituin na dati ay madilim para sa kanya ay nagsisimula ng kuminang. Ngunit sa isang sulok ng kanyang isipan, naisip niya, sa dulo ng lahat ng ito, kaya ko na bang magpatawad? O ang katarungan ba ay sapat na upang mapuno ang puwang sa aking puso? Habang naglalakad sila palabas ng ballroom, iniwan ni Luwalhati ang huling bakas ng kanyang pagiging mula sa kusina. Ang bawat hakbang niya ay puno ng bagong pag-asa, habang ang bawat alaala ng pait
ay unti-unting inaanod ng hangin ng gabi. Akala ko ba sapat na ang 10 taon para makilala mo ako ng buo, Renato? Ngunit hanggang dito ba naman sa likod ng mga rehas na ito ay gagamitin mo pa rin ang salitang pag-ibig para makuha ang gusto mo? Ang boses ni Luwalhati ay mahinahon, halos isang bulong, ngunit umaling-awngaw ito sa malamig at amoy kalawang na bisitahan ng kulungan. Nakaupo siya sa harap ni Renato. Ang makapal na salamin lamang ang namamagitan sa kanila. Wala na ang makinis na buhok at mamahaling tuksedo ng kanyang asawa. Ang tanging naroon ay ang isang lalaking nakasuot ng dilaw na uniporme. May malalalim na itim sa ilalim ng mga mata at mga kamay na hindi mapakali. Luwa, pakiusap, alam kong nagkamali ako. Pero tao lang ako. Nadala lang ng silakbo ng damdamin at ng sulsol ni Clarice. Maktol ni Renato. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon habang nakadikit ang kanyang mga palad sa salamin. Mahal kita. Luwa, alam mo yan. Hindi ba't pwedeng bawiin mo ang mga demanda? Mag-umpisa tayo ulit sa Pampanga. Dun sa gusto mo, gagawin ko ang lahat, magbabago ako. Tiningnan ni Luwalhati ang mga mata ni Renato. Ang mga matang dati ay tinitingnan niya ng may buong paghanga. Ngayon, wala na siyang nakikitang kislap, kundi ang refleksyon ng sarili niyang katatagan. Ang bawat salita ni Renato ay tila ba isang sirang plaka na hindi na nakakaapekto sa kanyang pandinig. Ang pagbabago ay hindi nagsisimula sa pakiusap, Renato. Nagsisimula ito sa pagtanggap ng parusa. Sagot ni Luwalhati, minahal kita ng higit pa sa sarili ko. Handa akong maging mura at walang alam para lang hindi ka mahiya sa akin. Pero ang pag-ibig na ibinigay ko ay ginawa mong sandata para saktan ako. Ngayon, ang katarungan na ang magsasalita para sa atin. Tumayo si Luwalhati. Hindi na niya hinintay ang susunod pang sasabihin ni Renato habang naglalakad siya palabas ng pasilyo ng bilangguan. Narinig niya ang pagsigaw ng kanyang pangalan, ang pagmamakaawa na nauwi sa pagmumura. Ngunit sa bawat hakbang niya palabas patungo sa sikat ng araw, naramdaman niya ang unti-unting paggaan ng kanyang dibdib. Ang kadenang 10 taon niyang kinaladkad ay tuluyan ng naputol. Pagkalabas ng gate, naghihintay si Attorney Gael sa tabi ng kanyang sasakyan. Hindi ito nagsalita. Sapat na ang isang tango at isang tipid na ngiti upang malaman ni Luwalhati na naroon ito para sa kanya. Ayos ka lang ba, Luwa? Tanong ni Gael habang pinagbubuksan siya ng pinto. Ngayon lang ako naging ganito kaayos. Gael, sagot niya. Tinungo nila ang lumang opisina ng Salcedo Foods. Sa loob ng ilang linggo, unti-unti nang naisasaayos ni Luwalhati ang mga gusot na iniwan ni Renato. Ang mga manggagawang dati ay natatakot na matanggal sa trabaho ay muling sumigla ng malamang ang tunay na tagapagmana na ang hahawak ng renda. Pagpasok ni Luwalhati sa opisina ng kanyang ama, ang amoy ng lumang papel at tabako ay tila ba bumuhay sa kanyang mga alaala. Umupo siya sa malaking silya na gawa sa nara. Hinawakan niya ang ibabaw ng mesa. Ang mesang ito ang naging saksi sa pangarap ng kanyang ama. Attorney Gael, kumusta ang lagay ni Doña Corazon? Tanong ni Luwalhati habang tinitingnan ang isang file. Nasa isang maliit na apartment na siya sa probinsya. Luwa, gaya ng utos mo. Hindi natin siya hinayaang mamuhay sa kalsada. Ngunit ang lahat ng luho niya ay wala na. Sabi ng mga kapitbahay, madalas daw siyang nakaupo sa labas, tulala, at tila ba hinihintay pa rin ang kanyang mga katulong na hindi na darating. Ulat ni Gael,
Nakahinga ng malalim si luwalhati. Wala siyang galit na natitira para sa matanda. Tanging awa na lamang para sa isang taong ang buong halaga ay nakasandal sa pera. Matapos ang trabaho, dinala ni Gael si luwalhati sa isang maliit na bahay sa gilid ng dagat. Doon, sinalubong siya ni Nay Pasing na may bit-bit na mainit na tsokolate at ni Milo na mabilis na tumakbo patungo sa kanya. Mama Lua, tingnan mo po, marunong na akong magbasa ng malalaking salita. Masayang sigaw ng bata habang ipinapakita ang kanyang paboritong libro. Niyakap ni Luwalhati ang bata ng mahigpit. Ang galing naman ng anak ko. Sige, basahin mo iyan kay mama mamaya, ha? Kahit alam ni Luwalhati ang katotohanan tungkol sa DNA ni Milo, hindi nito binago ang nararamdaman niya para sa bata. Si Milo ay biktima rin ng kasakiman ni na Renato at Clarice. Pinili ni Luwalhati na maging tunay na ina sa bata, hindi dahil sa dugo, kundi dahil sa pag-ibig na walang hinihintay na kapalit. Habang papalubog ang araw, naglakad sina Luwalhati at Gael sa dalampasigan. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa pampang ay tila ba isang oyayi ng kapayapaan. Ano ng plano mo ngayon, Lua? Hawak mo na ang kumpanya? Ligtas na si Milo? At nakamit mo na ang hustisya? Tanong ni Gael habang nakatingin sa abot tanaw. Gusto ko munang matutunang mahalin ang sarili ko. Gael, sagot ni Luwalhati. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng kulay kahel na langit. 10 taon akong naging anino ng ibang tao. Ngayon, gusto ko namang makita ang sarili kong liwanag. Gusto kong itayo ang isang foundation para sa mga babaeng gaya ko. Mga babaeng inakalang wala silang boses dahil lang sa sila ay mula sa kusina. Tumigil si Gael at humarap kay Luwalhati. Dahan-dahan niyang kinuha ang kamay ng dalaga. Kung ganoon, sana ay hayaan mo akong manatili sa tabi mo. Hindi bilang abogado, kundi bilang isang taong gustong makakakita sa bawat hakbang ng pagbangon mo. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Luwalhati. Hindi siya nangako. Hindi rin siya tumanggi. Alam niyang ang sugat ng kahapon ay hindi agad-agad hihilom. Ngunit sa piling ni Gael, nararamdaman niya ang isang uri ng kaligtasan na matagal niyang ipinagkait sa sarili. Pagbalik nila sa bahay, may iniabot si Nay Pacing na isang lumang kahon kay Luwalhati. Nahanap ko ito sa ilalim ng altar bago tayo umalis sa mansyon. Anak, nakalimutan mo yata. Binuksan ni Luwalhati ang kahon. Sa loob nito ay naroon ang huling liham ng kanyang ama na hindi pa niya nababasa ng buo. Ngunit sa ilalim ng liham, may isang maliit na susi na may nakasabit na tag. Sa dulo ng lahat, bumalik ka kung saan nagsimula ang lahat. Napatigil si Luwalhati. Ang susi ay hindi pamilyar sa kanya. Saan kaya ito patungo? Tumingin si Luwalhati sa malawak na dagat. Ang bawat pagtatapos ay isa palang panibagong simula. At sa pagkakataong ito, wala na siyang takot na harapin ang anumang misteryong dala ng bukas. Ang sikat ng araw sa bayan ng Pampanga ay may ibang uri ng katuwaan. Hindi ito kasing lupit ng sikat ng araw sa Maynila. Dito, ang liwanag ay tila humahalik sa mga dahon ng palay at nagbibigay ng gintong kulay sa bawat pilapil. Nakatayo si Luwalhati sa harap ng kanilang lumang bahay. Ang bahay kung saan siya lumaki, kung saan unang nangarap ang kanyang ama, at kung saan nagsimula ang lahat ng kanyang pagtitiis. Hawak niya ang maliit na susi na nahanap niya sa kahon ni Don Amando. Tinungo niya ang isang maliit na silid sa likuran ng bahay, isang silid na matagal nang nakasara
at pinaniniwala ang imbakan lamang ng mga lumang kagamitan. Sa bawat pagpihit niya ng susi, naramdaman ni Luwalhati ang pagbukas ng huling kabanata ng kanyang nakaraan. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas ng walang ingay. Sa loob, hindi mga lumang basura ang bumungad sa kanya. Ang silid ay puno ng mga libro, mga makinilya at mga talahanayan. Sa gitna ng silid ay may isang karatula na gawa sa kahoy, paaralan para sa karangalan ng kababaihan. Doon lamang naintindihan ni Luwalhati ang huling hiling ng kanyang ama. Alam ni Don Amando na darating ang araw na ang kanyang anak ay kakailanganing lumaban at gusto niyang ang laban na iyon ay magbunga ng liwanag para sa iba. Ang silid na ito ay inihanda ng kanyang ama bilang isang sentro ng edukasyon para sa mga kababaihang hikahos at walang pagkakataong mag-aral. Mga babaeng katulad ng naging disguise ni Luwalhati. Mama Lua, tingnan niyo po, nakapitas ako ng maraming bayabas. Masayang sigaw ni Milo habang tumatakbo patungo sa kanya. Kasunod si Nay Pacing na may bit-bit na basket. Ngumiti si Luwalhati at hinaplos ang ulo ng bata. Napakagaling naman ng anak ko. Sige, ibigay mo iyan kay Nay Pacing para magawa nating jam, ha? Pinanood ni Luwalhati ang bata habang masayang nakikipaglaro sa ilalim ng puno. Sa kanyang tabi, naramdaman niya ang presensya ni Gael. Hindi na ito ang abogado na laging may bit-bit na briefcase at formal na mukha. Ngayon, si Gael ay suot ang isang simpleng t-shirt. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa babaeng naging inspirasyon niya. Handa ka na bang simulan ang proyektong ito, Lua? Tanong ni Gael habang tinitingnan ang loob ng silid. Handang-handa na, Gael, sagot ni Luwalhati. Gusto kong dito sa silid na ito. Wala nang babaeng tatawaging mula sa kusina o walang pinag-aralan ng may panghahamak. Gusto kong malaman nila na ang kaalaman ay ang susi sa kanilang tunay na kalayaan. Huminga ng malalim si Luwalhati. Ang kanyang paningin ay naglakbay sa abot-tanaw. Napayapa na ang kanyang puso. Ang tanong tungkol sa pagpapatawad ay nasagot na ng panahon. Pinatawad na niya si Renato at Doña Corazon, hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat siyang mamuhay ng walang bitbit na galit. Ang katarungang nakamit niya ay sapat na upang itama ang mali, at ang natitirang buhay niya ay ilalaanan niya sa paggawa ng tama. Nahanap na niya ang kanyang bin-yen, kapayapaan. Hindi ito nanggaling sa bilyon-bilyong halaga ng Salcedo Foods, kundi sa maliliit na bagay. Sa tawa ni Milo, sa pag-aalaga ni Nay Pacing, at sa matapat na pag-ibig ni Gael. Sa huling sandali, lumapit si Luwalhati sa altar na ngayon ay nasa gitna na ng kanilang sala sa Pampanga. Inilapag niya ang maliit na susi sa paanan ng krus. Tumingin siya sa retrato ng kanyang ama na tila ba kumikislap ang mga mata sa katuwaan. Salamat, tatay. Nabasa ko na ng buo ang lihim ng mga puso. At ngayon, ako naman ang susulat ng sarili kong kwento. Bulong niya. Ang kwento ni Luwalhati Salcedo ay hindi nagtapos sa pagiging isang biktima. Nagtapos ito sa pagiging isang guro, isang ina, at isang babaeng nahanap ang kanyang boses sa gitna ng katahimikan. Ang dating tinawag na mula sa kusina ay siya palang magluluto ng isang masaganang kinabukasan para sa lahat. At sa bawat tagapakinig na may dala ring sugat sa kanilang puso, ang mensahe ni Luwalhati ay malinaw. Ang kadiliman ay pansamantala lamang, ngunit ang liwanag na nanggagaling sa katotohanan ay hinding-hindi kailanman maglalaho. Matatapos ang ating kwento rito sa ilalim ng sikat ng araw ng Pampanga.
kung saan ang bawat bagong umaga ay isang pangako ng pag-asa at pagmamahal.